puti, itim, pula. Ito ang karaniwang alam nating kulay ng mga maliliit na nilalang na kung tawagin ng matatanda ay duwende. Ayon sa mga paniniwala, depende sa kulay nito ang kapalarang maaaring idulot nito sa isang tao. Ang itim ay madalas na masama, ang puti ang mabubuting duwende, at ang mga pula naman di umano ay ang mga duwending mapagbiro at mahilig manguha ng mga gamit. Pero naniniwala ba kayo na sa oras na magkaroon kayo ng kaibigang duwende ay maaaring mabago ang buhay nyo? Ang karanasan ng dalagang si Isabel ay isa na sa maraming kwento ng engkwentro sa mga engkanto at kakaibang nilalang na hindi likas sa mundong ating ginagalawan. Naganap ito 5 dekada na ang nakakalipas sa isang simpleng baryo na sakop ng Kabisayaan. Huli ka, Isabel. Sabi ko na nga ba, naririto ka na naman sa taniman ng pakuan ni Mang Tomas. Alam mo bang siguradong lagot ka na naman kila Kapitan? Oras na magreklamo na naman si Mang Tomas sa kanya. Pasalamat ka lang talaga at ginagalang ang lolo mo dito. Ano ka ba, Tasyo? Aatakihin naman ako sa puso sa ginagawa mo. Ano bang naisip mo at gumagapang ka dyan sa taniman ng pakuan? Paano kapag natuklaw ka dyan nung nakitang ahas nila lolo noong isang hapon? Alam mo bang mas malaki pa daw yun sa hita mo? Tiyak na hindi ka bubuhayin nun kapag natsyempuhan mo. Ano ka ba naman, Isabel? Takot sa tao ang mga ahas kahit pa malaki sila. Kapag naramdaman nilang may taong malapit, ay nagmamadali na silang tumakas. Kaya huwag kang maniwala na malilingkis ako ng ahas dito. Isa pa, huwag mong iniiba ang usapan natin. Kanina ka pang hinahanap ni Lolo Carding. Ang sabi niya, inutusan ka lang daw manguha ng sambong. Pero ilang oras ka nang wala. Kaya nagpatulong na sa akin na hanapin ka. Tara na nga, kahit kailan talaga ang pangit ng tiyempo mo. O eto, dalhin mo itong sambong. Itatapon ko lang tong mga balat at baka makita pa nila Mang Tomas. Alam mo, hindi ko maintindihan niya si Mang Tomas. Mas gusto pa niya ang makitang nabubulok ang mga pakuan niya kaysa kainin natin. Ang sabi ni tatay, ganyan na daw talaga ang matandang yan noon pa man. Saksakan daw ng damot. Kaya nga iniwan ng asawa at mga anak niya. Kasi pati daw sila pinagdadamutan. Ang usap-usapan pa ng matatanda, maaari daw na may alagang duwende yan. Kaya kahit masama ang ugali, gumaganda ang negosyo niya. Duwende? Ang laki-laki mo na, naniniwala ka pa doon? Sige nga, paano naman bibigyan ng swerte ng isang duwende ang taong kagaya ni Mang Tomas? Eh napakasama ng ugali niya. Halos lahat yata ng kabaryo nating galit sa kanya. Aba, malay ko. Kung alam ko lang kung paano, di sana mayaman na ako ngayon, di ba? Pero narinig ko lang sa mga kwentuhan ng mga lasinggero doon sa tindahan namin. Yang mga duwende na daw yan, binibigyan ng alay ng mga may alaga sa kanila para maisakatuparan ng kagustuhan ng taong nag-aalaga. Pero alam mo, nakakatakot minsan. Bakit naman nakakatakot? Kasi kapag itim na duwende daw ang alaga ng isang tao, pawang kasamaan ang hinihingi nitong kapalit para mapagbigyan ng hiling ng may alaga sa kanila. At kapag sumubok ang taong may hawak na itim na duwende, naiwan ito o abandonahin, pati sila papatay ng duwende. O di kaya papaulanan ng kamalasan sa buhay. Kaya nga hindi basta-basta dapat pagkatiwalaan ang mga nilalang na kagaya nila. Ay naku, Tasyo, unang-una hindi totoo yung mga engkanto na yan. Kahit nasa panggagamot ni Lolo, parang ayokong maniwala. Para kasing napaka-imposible na yung mga engkanto na may merwisyo sa tao at saka kinukulam at inaaswang. Maniniwala lang ako sa mga yan kapag nakakita na ako. Nako, Isabel, mag-iingat ka sa mga hinihiling mo. Dahil baka mamaya niyang pagbigyan ka ng mga nakakarinig sa'yo at magpakita nga sa'yo, ikaw din. Ito, hindi ako nagbibiro ha. Pero kahit si nanay nakakita na ng aswang nang ipinagbubuntis niya ako, sa una daw aakalain mo na ordinaryong tao lamang ang mga ito.
Pero sa oras na bisitahin ka na nila sa bahay mo, doon mo na makikita ang totoong anyo nila. Mahahaba daw ang mga dila ng aswang at saka makakapal yung kilay. Isa pa, may kakayahan daw ang mga aswang na gawing paralisado ang mga biktima nila sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanilang mata. Kaya kung makakakita ka daw ng aswang na nakatitig lang sa mukha mo, wag na wag mo itong tititigan pabalik. Dahil oras na magtagpo ang paningin yung dalawa, tiyak na mahuhulog ka sa kanilang itim na mahika. Kung totoo ang mga yan, saan mo naman nalaman yung mga sinasabi mo? Eh di sa lolo mo. Ikaw kasi wala kang hilig na manood sa panggagamot niya. Marami ka din sanang matututunan. Uy, si Aling Maria, tumabi ka. Baka mausog ka, wag mong kakalimutang batiin siya. Magandang hapon po, Aling Maria. Magandang hapon po, Aling Maria. Mukhang marami po ang pinamili niyo ngayon. Parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi siyang nakasimangot, no? Parang lagi na lang galit sa mundo. Bakit ba kasi kailangan nating batiin niya si Aling Maria kapag nakakasalubong natin? Eh palagi naman tayong hindi pinapansin nun. Napapahiya lang tayo eh. Ang sabi kasi ni Lolo Carding, gawin ko yung palagi kapag makakasalubong daw si Aling Maria. Unahan daw sa pagbati para hindi mausog o matalo ang dungan. Hindi ka kasi nakikinig. Magkasama pa tayo nun nung ibinilin niya yon. Alam mo, maswerte ka, albularyo ang lolo mo. Hindi ka mangangamba na baka mapaglaruan ka ng mga engkanto o mga mangkukulam. Kasi kayang-kaya kang pagalingin ng Lolo Carding mo. Kaya dapat, kahit papano ipakita mong pinapahalagahan mo din ang kanyang gawain. Pinapahalagahan ko naman. Kaya lang hindi ko maiwasang maalala si nanay sa tuwing nanggagamot siya. Hindi na iligtas ni Lolo ang nanay na may sakit siya. Nakita kong marahang binawian ng buhay si nanay habang wala akong magawa kundi ang umiyak. At si Lolo naman natataranta at hindi na malaman pa ang gagawin. Kaya hindi ako nanonood sa panggagamot niya. Sumasama lang ang pakiramdam ko. Eh di ba aminado naman si Lolo Carding? Masyadong malakas yung nangbarang sa nanay mo. Kaya nga hanggang ngayon di ba, pinagdudusahan pa ng lolo mo ang naging kapalit ng pakikipaglaban niya sa mambabarang. Hindi na gumaling yung kaliwang paa niya at tuluyan ng napilay. Alam mo, nasasaktan din niya si Lolo Carding. Hindi niya lang sinasabi sa'yo. Pero sana kahit papano, maging malumanay ka sa pakikipag-usap sa kanya. Kayong dalawa na lang ang magkaramay sa buhay. Tapos palagi ka pang nakasimangot sa harapan niya. Ulila na sa mga magulang si Isabel. 12 anyos siya nang atakihin sa puso ang tatay niya. At 15 anyos naman siya nang bawian ng buhay ang kanyang ina sa kanyang mismong harapan dahil umano sa pinaniniwalaang pambabarang. Tanging ang kanyang Lolo Carding na lamang ang kasama niya sa buhay. Tindera sa palengke si Isabel. Kung minsan naglalabada sa mga kapitbahay upang may dagdag na kita. Habang ang kanyang Lolo Carding naman ay isang albularyo. Buong buhay nito, ginugol na niya sa panggagamot at paglaban sa mga nilalang na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Pero para kay Isabel, hindi totoo ang mga ito. At kaya namatay ang kanyang ina dahil sa imbes na dalhin sa ospital, kung ano-anong halamang gamot at mga langis ang ipinahid dito. Para sa kanya, kung isinugod lamang sa ospital ang kanyang ina, sana ay buhay pa ito at kasama niya. Kaya naman kahit mahal niya ang lolo niya ay hindi mawala-wala ang kanyang sama ng loob. Lolo Carding, narito na po si Isabel. Medyo napasarap po ang pamamasyal niya doon sa may tabing ilog at nalimutan yata ang oras. Mano ho, Lolo. Masarap ba ang pakuan sa taniman ni Mang Tomas, Isabel? Dalaga ka na. Dapat ay kumilos ka na ng ayon sa iyong edad. Tumatanda na ako at hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lamang ako sa mundong ito. Gusto ko naman na sana bago ako mawala, alam kong nasa maayos na kalagayan ka at makakaya mong mamuhay na mag-isa. Sumaglit lang po ako sa bukid nila Mang Tomas.
Ang mahal niya kasi magbenta ng pakuan. Kaya tinikman ko na lamang doon sa bukid niya. Eto po yung sambong. Pasensya na po. Sa kusina lang ako at maghahanda ng hapunan, Lolo. Lolo Carding, matanong ko lang po ha. Paano nyo bang nalaman na galing siya sa taniman ng pakuan nila Mang Tomas? Nanggaling po ba kayo doon? Tasyo, hindi lamang ang mga tao ang naninirahan sa ating baryo. Maraming nilalang ang nasa paligid natin na hindi nakikita ng normal na mata. Kahit namang malayo ang loob sa akin niyang ni Isabel, siya lamang ang nag-iisang apo ko. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Kasama niya ang isang nilalang bilang gabay niya para kahit wala ako, may tutulong at magtatanggol sa kanya. Talaga po? Ayos yun ah. Ano po bang gabay niya? Tikbalang? Diwata? Baka po isang makapangyarihang engkanto? Hindi, iyo. Bata pa lamang siya ay napili na siya bilang tagapangalaga ng isang pambihirang nilalang na hanggang sa ngayon nga hindi pa ako nakakakita ng kaparehas. Isang puting duwende. Isang nilalang na maging mga antingero at mga albularyong katulad ko ay walang kakayahang paamuhin. Sila ang kusang pumipili ng taong babantayan nila hanggang sa pagtanda nito. At si Isabel ang isa sa pinakamapalad na nilalang na nakilala ko. Ang nangyari sa kanyang ina, ang barang na dumapo dito ay barang na dapat pati siya ay naapektuhan. Pero dahil sa proteksyon ng puting duwende, hindi itong tumalab sa kanya. Kaya lahat ng enerhiyang itim na mahika ay inabsorba ng kanyang nanay, ng aking unika iya. Alam po ba ito ni Isabel? Huwag mo na lamang ipapaalam. Hayaan mo na ako ang sisihin niya sa pagkawala ng kanyang ina. Dahil mas hindi ko kayang makita siya kung ibubuhos niya ang sisi sa sarili niya. Ang mahalaga ligtas siya. Nakikipag-ugnayan sa akin ang kanyang gabay. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nasa panganib siya, nagpapakita sa akin ang kanyang gabay. Lolo, nakahanda na po ang hapunan natin. Ikaw naman, Tasyo, wala ka pa bang balak na umuwi? Huwag mong kalimutang daanan ako dito bukas ng madaling araw, ha? Ano ka ba naman, Isabel? Nagkukwentuhan pa kami ni Lolo Carding eh. Teka nga pala, babalik ka na ba sa pagtitinda ng gulay doon sa pwesto mo sa palengke? Kung oo, mabuti naman kung ganon. Para may kasama ako palagi. Alam mo kasi, Isabel, nakakatakot kasi magbisikleta mag-isa papunta sa pwesto namin doon. Oo, nakausap ko na si Kapitan. Kaya bukas mag-uumpisa na ulit ako sa pagtitinda. Isa pa, malapit na ang pasukan. Tungkol doon, iya, huwag kang mag-alala at naihanda ko na ang pambili mo ng uniforme. Dumaan dito si Kapitan noong isang araw at nilakad na daw nila yung scholarship mo. Mabuti na lang talaga at mabait si Kapitan. Iilang pwesto lamang ang meron daw doon sa scholarship at naibigay sa'yo yung isa. Mabuti pala kung ganon. Ayos yun, Isabel. Pero kaya mo kaya yun? Magtitinda ka sa umaga tapos papasok. Lahat namang kakayanin kapag gusto mo, Tasyo. Lahat maaari mong gawa ng paraan. Sige na, umuwi ka na, gabi na. Maghahaponan pa kami. Bukas ha, huwag mong kakalimutan. Apo, maaari ba akong makiusap sa'yo? Tungkol po saan, Lo? Pero wag po kayong mag-alala. Hindi na ako uulit sa pagkuha ng pakuan doon kila Mang Tomas. Paano niyo po bang nalaman? Sino bang makatindila ang nagsumbong sa inyo? Kilala ang pamilya nila Tomas bilang pamilya na mula sa lahi ng mambabarang. Nababahala ako, Apo, dahil baka isang araw hindi na palampasin pa ng Tomas na yan ang ginagawa niyong mga kabataan sa kanilang taniman. Minsan ang ginamit nila ang kanilang karunungan laban sa mga kabaryo natin at hindi naging maganda ang resulta. Kaya kung maaari, Apo, baka pwedeng iwasan mo na ang pagtungo sa kanilang lupain. Hanggang ngayon, alam kong hindi pa nawawala ang galit ni Tomas sa pagkakadisgrasya ng kanyang ama dahil sa panggagamot ko sa biktima nila. Kahit hindi nilang aminin, alam kong sila ang nagpakalat ng mga sakit dito
20 taon na ang nakakalipas. Ayokong magkaroon sila ng dahilan upang sa'yo ibaling ang galit nila sa akin, Apo. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi na po ako babalik doon. Isa pa magiging abala na ako sa pagtitinda at sa pag-aaral. Kaya wala na din akong panahon para sumama sa mga kaibigan ko. Pero Lolo, bakit hindi na lang sila itaboy ng mga kabari natin kung sila naman pala ang may kagagawan ng mga pagkakasakit dito? At kung talagang mga mambabarang sila? Dahil wala namang mambabarang, ang aaminin na mambabarang sila. Isa pa, mayaman si Tomas. Kahit pa iniwan siya ng pamilya niya, walang balak na umalis yan dito sa baryo natin. Naririto nakatira ang kanyang gabay na duwending itim at kapag umalis siya, nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Ay, kaya pati si Tasyo, parang kapalayo niya na pong magsalita. Palagi kasing naririto. Napo pala, maaga po ako bukas, Lo. Ihanda ko na lamang yung almusal niya sa lamesa. 1 linggo na lang po at mag-uumpisa na ang enrollment sa universidad. Kailangan ko pong kumita. May sapat akong ipon para sa pag-aaral mo, Apo. Naibenta ko na yung mga alagang baboy natin. At inilaan ko na yung kita para sa mga gastusin mo. Bukas ay ibibigay ko sa'yo. Bilhin mo na ang lahat ng kailangan mo. Nang gabing iyon ay hindi magawang makatulog ni Isabel. Tila ba may kung anong pakiramdam siya ng pagkabalisa. Pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Nagpaikot-ikot na siya sa katray niya. Pero hindi niya makuha ang pwestong magpapaantok sa kanya. Nang hindi sinasadyang napalingon siya sa may gilid ng kanyang aparador. At doon niya nakita itong animoy bata na kulay puti ang kasuotan. Teka, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Hoy bata, humarap ka na dito. Diyos ko, hindi ka tao. Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot sa akin, Isabel. Ako ang bantay mo. Ang bintana mo. Isarado mo ang bintana mo. May masamang puwersa ang nasa labas. Nagmamanmal. Huwag mong hahayaang nakabukas ang bintana mo. Teka, anong bantay? At saka paano ka nakapasok? Teka, nasan na yon? Ano bang meron sa bintana? Sas Mariosep, ano bang ibon yon? Lolo Carding, madali po kayo. Bakit, Apo? Anong nangyayari dito, ha? Bakit ka sumisigaw? Lo, may bata. May parang batang nakaputi dito sa may aparador ko kanina. Nakatitig sa akin. Ang sabi niya siya daw ang bantay ko. Pagkatapos inutusan niya akong sarahan yung bintana. Ang bilis po ng pangyayari. Tapos biglang may lumipad na malaking itim na ibon mula sa puno. Naku po, may sinabi ba sa'yo yung nakausap mong napakaputi? Ang sabi niya po, huwag kong hahayaang nakabukas ang bintana ko sa gabi at may masamang puwersa daw ang nakamasid sa labas. Kaya sinubukan kong silipin. Pero bigla na lang pong lumipad yung ibon, parang nagulat. Lolo, ano po ba yung nilalang na yon? At anong ibig niyang sabihin na siya ang bantay ko? Siguro ay napapanahon na para malaman mo ang totoo, Apo. Malaman po ang ano. Lolo, ano bang nangyayari sa bahay na to? Ano yung nilalang na yon? Halika sa sala. Ipanatag mo muna ang sarili mo. Ang nilalang na nakita mong nasa purong puting kasuotan ay ang iyong gabay. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga duwende. Subalit bata ka pa lamang, kasama mo na siya. Siya si Perlina, ang puting duwende na nagpapanatili ng kaligtasan mo. Hindi ka ba nagtataka na sa dami ng mga kapahamakang kamuntikan mo ng kasadlakan, palaging parang may humaharang dito at hindi natutuloy? Dahil yun sa gabay mo, Apo. Sinisigurado niya ang kaligtasan mo sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi sa lahat ng oras kaya kanyang protektahan. May mga bagay at kaganapan sa mundo ang hindi na maaaring pakialaman. Siguro ay mabuti na din ito. Lalo pa at madalas kang wala dito sa bahay kapag nag-umpisa na ang eskwela nyo. Hindi mo siya dapat katakutan, Apo, dahil tanging kaligtasan mo lamang ang kanyang nais. Kung gabay ko po ang isang yon,
Ano yung nakita ko sa labas ng bahay na sobrang laking ibon? Ngayon lamang ako nakakita ng ganong kalaking ibon na lumilipad. At saka napakasangsang ng amoy po niya. Ayoko mang isipin, Apo. Pero mukhang isang aswang ang nagmamanman sa'yo. Isang nilalang ng kadiliman. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nag-aantay lamang ng dahilan niyang si Tomas upang makagawa ng paghihiganti sa pamilya natin. San po kayo pupunta, Lo? Huwag na kayong lumabas dyan. Baka mapaano pa kayo. Dumito na lang po kayo sa loob. Huwag kang mag-alala, Iha. Aayusin ko lamang itong punyal na nakasabit sa pinto. Ito ang nagsisilbing harang upang hindi magawang pasukin ng aswang at masamang elemento ang bahay natin. Kaya naghahanap sila ng ibang daan papasok dito. Bukas na bukas din ay lalagyan ko ng harang ang bintana mo. At saka heto, huwag mo itong ihihiwalay sa katawan mo. Ano po ito, Lo? Isang benditadong kwintas ng San Benito. Ibinabad yan sa mahal na tubig ng mahabang panahon at dinasalan ng mga banal. Gamitin mo yan. Hindi sa lahat ng oras kasama mo ako at hindi sa lahat ng oras kaya kang tulungan ng iyong gabay. Susubok ng ibang paraan ng aswang na yon upang malapitan ka. Kaya dapat lagi kang mapagmatsyag sa mga taong nakakausap mo. Huwag mong hayaang mahawakan kanila o matapik man lang. Masyadong mabilis po ang mga pangyayari, Lolo. Teka, yung tungkol sa gabay ko, hindi po ba siya delikado? Hindi na po ba ako sasaktan? Mabait si Perlina, Apo. At siya mismo ang pumili sa'yo. O kaya sa susunod na magpakita siya sa'yo, ay magpasalamat ka at huwag mong ipakitang natatakot ka sa kanya. Sa labis na pangamba ni Isabel, ikinandado niya yung kwarto niya at natulog na lamang sa kanilang sala. Doon na niyang aantayin ng bukang liwayway. Hindi na siyang makapaghintay pa na maikwento kay Tasyo ang mga naganap sa kanya. Nakatulog ang dalaga. Nagising na lamang siya sa tapik ng kanyang lolo Karding. Bakit naman dito ka natulog, Apo? Ang lamig-lamig dito. Siya nga pala, nasa labas na si Tasyo, inaantay ka. Hindi po ako makatulog sa kwarto. Baka mamaya bumalik po yung aswang. Sige po, Lo. Magluluto lang ako ng almusal namin bago maganda. Tasyo, saglit lang ha. Magluluto pa kasi ako ng almusal at maliligo. Ayos lang, maaga pa naman. Inagahan ko talaga at alam kong matagal kang kumilos. Sumabay ka na lang sa amin ni Lolo ng pag-aalmusal. Baka sabihin mo madamot ako. Teka lang, maghahanda lang ako. Siya nga pala, Tasyo, may sasabihin ako. Pero wag mo akong pagtatawanan ha. Ipangako mo. Depende. Kung magbibiro ka, malamang tatawa ko. Pero ano ba kasi ang sasabihin mo, Sabel? May aswang kagabi. May malaking ibon sa puno malapit sa bintana ko. Ang sabi ni Lolo, aswang daw. At maaaring kagagawan daw nila Mang Tomas. Sabi ko sa'yo hindi magandang kaaway yan sila Mang Tomas. Di ba nga, may alaga siyang itim na duwende. Anong sabi ni Lolo Karding? Ayos lang ba na naririto ka ngayon? Paano kung habulin tayo ng aswang dito? Ang sabi ni Lolo, ayos lang naman na lumabas ako. Pinadala niya ako ng mga pangontra at saka may isa pa. Isa pang aswang? Loko-loko. Hindi. Kagabi kasi, bago kong makita yung aswang, may nagpakita sa akin puting nilalang. Parang bata pero hindi. At saka matulis yung tenga. Oh, di ngayon naniniwala ka na sa mga engkanto. Siguro duwende ang nakita mo. Ang sabi ni Lolo, gabay ko daw. Siya yung nagsabi sa akin na may aswang sa labas. Kaya lang ngayon ang pinoproblema ko, galit si Lolo. Parang gustong sugurin sila Mang Tomas. Sana lang huwag niyang ituloy yung banta niya. Ngayon ko lamang nakita na sobrang galit si Lolo. Ang maigi niyan, mamaya agahan mo na lamang sa pag-uwi. Mauna ka na sa akin. Kasi aantayin ko pa yung mga prutas mamayang hapon. Baka gabihin na ako ng uwi. Wag na, magsabay na lang tayo. Maagang narating nila sa belang palengke. Naroroon na ding naibagsak na sa tindahan niya ang mga paninda niyang gulay na hinango niya lamang. Namumuhunan lang itong si Isabel
gamit ang kanyang kaunting ipon nang dahil nga sa ayaw niyang iasa lahat sa kanyang lolo. Muli niyang nakita si Perlina na naroroon sa loob ng kanyang pwesto. Nakaupo sa maliit na silya at pinagmamasdan ang mga dumadaang tao. Maghapon ka bang naririyan sa likod ko, Perlina? Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako sanay na nakikita ka sa paligid. Ay, medyo matumal nga. Parang sa dami ng mga nagtitinda, hindi na sila makakarating dito sa pwesto ko para bumili ng gulay. Sana naman may maligaw dito. Para naman mabawi ko puhunan ko dito sa mga gulay na ito. Huwag kang mag-alala, Sabel. Maglagay ka ng isang basong tubig dyan sa kaliwa ng lamesa mo. Ilagay mo itong barya at makikita mo, mauubos din yung paninda mo. Anong barya ba ito, Perlina? Ay, bakit ba ako naniniwala sa mga sinasabi mo? Bahala na nga. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Nako, abay may bagong tindahan pala dito. Ngayon ko lamang napansin. Ineng, pagbilhan mo nga ako ng munggo at saka kalabasa. Pati na rin itong okra. Ang gaganda nila at mukhang sariwang-sariwa ang mga gulay mo ah. Ako din pabili ng repolyo mo at nitong upo. Ang lalaki ah. Mabuti pala napunta ako dito sa dulo. Hayaan mo, Ineng. Dito na ako palaging mamimili ng mga gulay ko. Maraming salamat ho. Pili lang po kayo dyan. Lahat po ng gulay ko ay sariwa. Nag-umpisa sa isang mamimili hanggang sa namalayan ni Isabel na natataranta na siya dahil sa dumagsa ang mga tao na bumibili sa mga paninda niyang gulay. Kahit ang mga katabi niyang pwesto ay napapasilip sa kanyang pwesto. Tila nilalampasan kasi ng mga mamimili yung ibang gulayan at diretso nagtutungo sa tindahan nitong dalaga. O Sabel, anong nangyari dito sa tindahan mo? Parang dinaanan ng bagyo ah. Mukhang maganda ang simula ng pagtitinda mo. Huwag kang tumayo lang dyan. Tulungan mo na akong maglinis dito, Tasyo. Nagulat nga ako. Bigla na lang dumagsa yung tao dito. Akala ko nga lalangawin tong mga paninda ko. Pero heto, 3 pirasong patatas at isang supot ng munggo na lang ang natira. Inaasahan ko na para sa 2 araw ng pagtitinda yung mga gulay ko. Pero hindi pa natatapos ang maghapon. Halos wala na akong maitinda. Aayaw ka pa ba niyan? Kami nga ang tumal ng benta. Ayun, pinauna na akong umuwi nila tatay. Ang mabuti pa pala, Tasyo. Samahan mo ako sa supplier ng gulay. Dadagdagan ko lamang yung kukuhanin ko sa kanila. Sana ganito ulit bukas. Sige, kukunin ko lang yung gamit ko. Antay mo na ako dito at ako na ang magsasara nitong tindahan mo. Perlina, nariyan ka ba? Narito lang ako, huwag kang mag-alala. Palagi lang akong nasa tabi mo, Sabel. Ang daling ng turo mo. Nakita mo ba kung paano dinagsa ng mga tao yung paninda ko? Eto na yung baryang pinahiram mo. Maraming salamat. Sa'yo muna yan. Gamitin mo sa pagtitinda mo. Sa haba ng panahon na binabantayan kita, ngayon lamang kita nakitang ganyang kasaya. Kaya sige lang, gamitin mo lang. Pero wag na wag mong pahawakan sa iba. Mawawala ang bisa niyan. Oras na hawakan ng ibang kamay. Maraming salamat, Perlina. Huwag kang mag-alala. Bukas ilalagay ko na to sa garapon nang sa gayon, hindi matapon sakaling masagi ng mga mamimili. Oh, sino namang kausap mo dyan, Sabel? Tara na, nagpaalam na ako kila tatay. Sumaglit na tayo doon sa supplier mo ng gulay. At saka dadaan din ako ng pang-ulam namin doon sa katayan ng baboy. Samahan mo din ako ha. Sige, Tasyo. Pero isarado mo na yan. Maganda yung kita ko. Siguro bibili din ako kahit ilang pirasong baboy para may maisigang. Sakto meron pang natirang sitaw. Naglakad sila sa Tasyo sa kahabaan ng daan patungo sa Sitio Talim. Kung saan naman naroroon ang katayan ng baboy na ibinabagsak sa palengke. Mas mura kung doon sila bibili at nakakakuha pa ng libre mga laman loob at tabakong minsan. Bagamat itong si Isabel, bihirang magluto talaga ng mga karneng baboy dahil mahal. Pero sa kasiyahan niya, lagi niyang ipinagluluto ang kanyang lolo ng paborito nitong sinigang. Iba talaga kapag maganda. Kita mo kalahati lang binili mo,
Binigyan ka ng 1 kilo at may pasobra pa. Bigyan mo ko niyang taba kapag niluto mo na ha. Ang dami niyan. Ewan ko ba? Ngiti na ngiti sa akin yung anak ng magbababoy. Huwag kang mag-alala. Iaadobo ko yan sa asin. Makakatikim ka niyan. Teka, di ba si Mang Tomas yun? Tignan mo, Tasyo, yung mga kasama niya. Parang ngayon ko lang nakita ang mga yan dito sa bayan natin. Tama ka. Parang mga bagong muka. Baka mga bagong trabador niya sa taniman niya. Hayaan mo na sila. Ang mabuti pa umuwi na tayo at nagugutom na din ako eh. Ay, nakita na nga tayo. Ayan na si Mang Tomas papalapit na dito. Unahan mo na ng pagbati, Isabel. Huwag mo nga hayaang matapit ka niya. Magandang hapon po, Mang Tomas. Mukhang abala po kayo sa mga bago ng tauhan ha. Ha? Ano bang maganda sa hapon? Di bali na nga. Pero sana naging maayos ang tulog mo kagabi eh. Anong nangyari doon? Parang napaso. Ang weirdo talaga niya. Hindi na ako magtataka na siya yung nagpadala ng aswang sa bahay niyo, Sabel. Mukhang galit na galit sa'yo eh. Narinig mo ba yung sinabi nung isa? Parang masama ang pakiramdam ko dito. Mukhang may masama silang pakay. Narinig ko yung pangalan mo na binanggit nung maitim na lalaki. Naku, subukan lang nila. Talagang isusumbong ko sila sa pulis. At saka baka gusto nilang ibaong ko sa katawan nila itong balisong ko. Hoy, bakit may dala ka niyan? Bigay ito sa akin ni Lolo. Ang sabi niya kapag may nagtangkang manakit sa akin, gamitin ko daw ito. Pero huwag kang mag-alala. Para sa mga aswang to at mga mambabarang. Ayoko mang aminin pero kailangan ko pa din talaga ng tulong ni Lolo. Tara na, Tasyo, magmadali na tayo. Pasado 3:00 ng hapon. Oras ng siesta ng karamihan sa kanilang lugar. Habang sila naman ay naroroon naglalakad at pakanta-kanta pa itong si Tasyo. Hanggang sa sinapit nila ang tulay na nagdudugtong sa bayan at sa daan patungo sa kanilang baryo. Pero sa gitna ng tulay, may nakita silang nakaharang. Si Aling Maria ba yan? Bakit siya naririyan sa may tulay? At saka bakit siya tumutuwad? Huwag mo na lang pansinin. Tara na, magtuloy na tayo. Makikiran po, Aling Maria. Gulat ang dalawa nang biglang tumayo ng tuwid ang kabaryo nila. Sabay dipa ng mga kamay nito na animoy hinaharangan sila sa bel. Tila galit at akma silang susugurin. Pero imbes na lapitan sila, itinuro nito ang kabilang daanan. Tila ibig nitong doon dumaan sila sa bel. Sabel, mukhang doon niya tayo gustong dumaan. Halika na, iwanan mo na siya dyan. Tara na bago pa magdilim. Sinasabi ko sa'yo, may sa demonyo yan si Aling Maria. Huminahon ka nga. Kung may masamang pakay sa atin si Aling Maria, eh di sana kanina pa niya tayo sinaktan. Pero parang may dahilan siya kung bakit niya tayo hinaharangan sa tulay na yon. Oo, meron. Ang mapalayo tayo ng daan. Kita mo dahil dito tayo dumaan, aabutan tayo ng dilim. Dapat nandun na tayo sa baryo ngayon eh. Huwag ka na nga magreklamo at maglakad ka na lamang. Ikaw tong naunang nanghila sa akin para makalayo kay Aling Maria. Tapos ikaw itong puro reklamo ngayon. Maayos namang narating nila sa Bel at Tasyo ang baryo nila. Wala namang kakaibang nangyari bukod sa pagharang sa kanila ni Aling Maria. Pero habang papalapit sila sa bahay nitong si Isabel, ay napansin nila ang mga ilang figura ng tao. Madilim sa bandang lugar ng bahay nila. Nasa dulong bahagi na kasi ito ng baryo at halos walang kalapit na bahay. Kaya naman sobrang nagtataka sila kung sino ang mga nakatayong kalalakihan at anong kailangan nila. Teka lang, Sabel. Sino ang mga lalaking yan? At saka gasolina ba yung hawak nila? Tignan mo yung isa, Tasyo. Di ba yan yung negrong kasama ni Mang Tomas doon sa bayan? Di ba yan yung mga kausap niya? Sinasabi ko na nga ba, hindi gagawa na mabuti ang mga itsura nila. Tasyo, anong gagawin natin? Si Lolo, tiyak na nasa loob ng bahay si Lolo. Mabuti pa siguro tawagin natin sila, Kapitan. Hindi natin kayang harapin ang mga yan. Tignan mo, ang lalaki ng katawan.
Sigurado kapag nakita nila sila kapitan, aalis na ang mga yan. Mukhang matindi ang galit sa inyo ni Mang Tomas. Ang sabi ni Lolo, matagal nang may galit yan sa pamilya namin dahil si Lolo ang nakapatay sa tatay ni Mang Tomas. Lahi sila ng mga mambabarang ayon kay Lolo at naghihintay lamang ng dahilan para gantihan kami. Teka, si Lolo Carding bakit siya lumabas? Anong ginagawa nyo sa bakuran ko? Magsialis kayo dito. Mga tauhan ba kayo ni Tomas? Sinasabi ko na nga ba, kating-kati na ang matandang yon na makagante. Talagang kumuha pa siya ng mga tao na gagawa ng kasamaan niya. Umalis na kayo bago pa kayong masaktan. Tasyo, puntahan mo na sila kapitan. Humingi ka ng tulong. Pupuntahan ko si Lolo. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Hindi ngayon. Babalik agad ako, Sabel. Huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo ha. Antayin mo ako. Huwag kang mag-alala, Carding. Narito ako. Kaya huwag mong iisipin na naduduwag ako sa'yo. Maswerte ang apo mo. Hindi namin siya nakita na dumaan sa tulay. Dahil kung nagkataon, baka kinakain na siya ng mga linta sa ilog na yon. Alam mong darating ang araw na to. Sinabi ko sa'yo, di ba? Hindi ko patatahimikin ang pamilya mo. Lalo na yung magnanakaw mong apo. Mga bata, sige na, sunubin niyo ang bahay nila. Isama niyo na ang matanda. Bilisan niyo bago pa dumating dito ang mga taga-baryo. Perlina, tulungan mo ko. Nasa panganiban Lolo. Anong gagawin natin? Hindi gugustuhin ng lolo mo ang makialam ka sa gulong ito, Sabel. Ginagawa niya ito para sa kaligtasan mo. Kaya kailangan mong pag-ingatan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. May tulong na darating para kay Carding. Anong tulong? Baka bago pa dumating sila kapitan, tupok na ang bahay namin. Sabel, dapat mong maunawaan. Gabay mo ako at tungkulin ko ang protektahan ka lamang, higit sa kanino pa man. Isa pa, nangako ko sa lolo mo na anuman ang mangyari, ang kaligtasan mo ang uunahin ko. Kung gayon, kung ayaw mo akong tulungan, susugurin ko sila kahit mapatay nila ako. Isasama ko yang si Mang Tomas. Hindi nila maaaring saktan ng lolo ko. Matigas talaga ang ulo mo. Simula bata ka pa, hindi ka na marunong makinig sa mga nakatatanda sa'yo. Kung gayon, akin na ang patalim na bigay ng lolo mo. Hahayaan kitang magamit ang aking karunungan sa pakikipaglaban. Subalit hindi ka maaaring pumatay ng tao. Maaaring mo silang masaktan at sugatan. Ngunit huwag na huwag mo silang papatayin. May batas ang mundo nyo at kailangan mo sundin yon. Kahit ano, basta may ipagtanggol ko lamang si lolo. Siya na lang ang meron ako. Tandaan mo, Sabel, huwag na huwag kang papatay ng sino man sa kanila. Nang sandaling ibalik ni Perlina ang patalim kay Sabel, nakaramdam ng kakaibang init sa katawan ng dalaga. Tila ba sumisigaw mula sa loob niya. Dito ay nag-umpisang makita niya ng malinaw ang paligid at tila bang napakabagal ng kilos ng mga nasa tapat ng bahay nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Sabel at sinugod ang mga kalalakihan. Una niyang inatake ang pinakamalaki sa lahat at hiniwa niya ito sa may binti dahilan upang bigla na lamang itong mabuwal. Madilim ang paligid kung kaya't hindi nila agad nakita si Sabel. Mukhang hindi pa man tayo nag-uumpisa sa laban, Tomas. Tumitiklop na ang mga tauhan mo. Hindi ka magtatagumpay kahit kailan. Nananaig palagi ang katotohanan at kabutihan laban sa masasamang budhi na katulad mo. Alam kong kayo ng tatay mo ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi niyo matanggap na sa isa nagpakasal ang anak ko at hindi sa anak mo. Sino bang nasa katinoan ng pag-iisip ang papayag na pumisan sa isang kampon ng demonyo, Aber? Tapusin na natin dito ang lahat, Tomas. Hindi ko nahayaang pati ang nag-iisa kong apo ay masaktan nyo. Lolo, narito po ako sa likod niyo. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala sa mga tauhan niya. Ituon niyo po ang atensyon niyo kay Mang Tomas. Talunin niyo po siya. Dapat nang matigil ang kasamaan niya dito sa baryo natin. Sus Mea, bakit ka sumugod dito?
Nag-usap na kami ni Perlina. Kabilin-bilinan ko sa kanya na huwag kang hayaang malagay sa panganib. Ako po ang nagpumilit dahil kahit hindi niya ako tulungan, susugod pa rin ako para tulungan kayo. Tatalunin po natin sila. Malas, isinusumpa kita, Carding. Sa ngalan ng mga ninunuko at ng aming Panginoon, dito ko nang tutuldukan ang buhay mo. At kapag nakita ko ang apo mo, huwag kang mag-alala at isusunod ko siya. Tomas, baka gusto mong ilibot ang paningin mo. Wala ka ng kasama. Bagsak na ang mga bakulaw mong tauhan. Ngayon ikaw na lamang ang natitira. Huwag mo kong pipilitin na gamitin sa iyo ang orasyong ginamit ko sa ama mo dahil tiyak na pagsisisihan mo. Walang problema. Hindi lang ikaw ang may karunungan sa orasyong pamatay. Dahil mas malakas ang mga tangan kong salita, mamamatay ka dito, Carding. Nag-umpisang mag-usal ng mga orasyon ng dalawa. Parehong malalakas sa mga tangan nilang panlaban at malinaw na gustong patay ni Mang Tomas itong si Lolo Carding. Walang magawa si Isabel kundi ang manood. Hindi niya kayang sumabay sa labanan at alam niyang makakasagabal lamang siya sa kanyang lolo. Isa pa, labanan na ng mga orasyon at sumpa ang nagaganap at hindi niya makita ang mga pag-atake nila. Hindi ka na maaaring makialam pa sa laban nila, Isabel. Pinulungan na kita upang mapabagsak ang mga tauhan niya. Subalit ibang usapan na ito. Isang makapangyarihang mambabarang ang kaharap ng lolo mo at nakikita ko ang dilim ng anino ng demonyo sa kanyang likuran. Hindi ordinaryong gabay lamang ang meron ng matandang mambabarang na yan. Kailangan mag-ingat ni Carding. Kahit sa antas ng kanyang karunungan, maaari siyang mapuruhan ng demonyo. Kung gayon nanganganib si Lolo. Pero tignan mo, mukha namang lumalamang siya sa laban nila. Ano bang ibig mong sabihin, Perlina? Hinahayaan ng mambabara na patuloy na umatake ang lolo mo. Kinukuha ng demonyo ang kanyang espiritual na lakas. At sa sandaling manghina si Carding, katapusan na niya. Mawawalan siya ng kakayahang depensa ng sarili niya laban sa paparating na sumpa mula sa mambabarang. Perlina, hindi ako maaaring manood na lamang dito. Kailangan may gawin tayo. Ang lolo, tulungan natin ang lolo ko. Isabel, una pa lang ay sinabihan na kita. Ang kaligtasan mo lamang ang aking katungkulan at hindi ang lolo mo. Isa pa, demonyo ang kaharap niya. Isang nilalang ng purong kasamaan at masigit ang kapangyarihan kumpara sa akin. Masama ito. Habang mas tumatagal ang laban, mas lumalakas si Tomas. Mukhang gamit niya ang kakayahan ng kanyang gabay. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Mula po sa inyo ang karunungan ko sa panggagamot. Tulungan niyo akong maitawid ang labang ito. Hindi para sa tagumpay ko, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Sige, tawagin mo na ang gusto mong tawagin, Carding. Dahil mas makapangyarihan ako at ang gabay ko. Sa oras na mapatay kita, wala nang kukontra pa sa mga kagustuhan ko sa baryong ito. Isa-isa kong bubueltahan ang lahat ng may atraso sa akin. Isa-isa ko silang pahihirapan hanggang sa sila na mismo ang magmakaawang patayin sila. Hindi kita hayaang gawin yon. Hindi habang nabubuhay ako, Tomas. Matakot ka sa Diyos. Wala kang karapatang ilagay sa mga kamay mo ang buhay ng ibang tao. Unti-unti namang nagkakasugat si Lolo Carding. Nag-uumpisa ng umepekto ang mga sumpang ibinabato ni Tomas. Bumababa at humihina na ang dipensang orasyon ni Lolo Carding at ilang saglit na lamang ay tuluyan na siyang babagsak at lalamunin ng kapangyarihan ng mambabarang. Ang mga salagubang ng mambabarang, Isabel, lumayo ka dyan. Nakamamatay ang mga salagubang na yan. Delikado ito. Ibig sabihin, natatalo na si Carding. Kailangan na nating umalis dito habang may panahon pa. Hindi ako aalis, Perlina. Hindi ko iiwan si Lolo. Tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas kay Lolo. Apo, alam kong naririnig mo ako.
Umalis ka na dito. Tumakas ka na. Perlina, ilayo mo na dito si Isabel. Sige na. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Itakas mo na siya. Kung gayon, naririto pala ang magnanakaw mong apo. Huwag kang magalala. Hindi magtatagal ay isusunod ko siya sa kabilang buhay kasama ng nanay niya. Hindi ako aalis. Ako ang harapin mo, Mang Tomas. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. At ngayon pati ang lolo ko gusto mong kunin sa akin. Isa kang sakim at walang pusong tao. Hindi ko kailangan maging mabait at hindi ko kailangan ng simpatya ng iba. Hanggang nasa akin ang kapangyarihan ito at ang yaman ko, mabubuhay ako ng masaya. Habang kayo, gagawin kong miserable ang mga huling sandali nyo. Ipaparanas ko sa inyo ang bagsik ng kapangyarihan ng isang demonyo. Ipaparanas ko sa inyo ang totoong tako. Apo, wag mo siyang lalabanan. Umalis ka na. Hindi po, Lolo. Panahon na para tapusin ang kasamaan niya. Buhay ako dahil sa pagtatanggol niyo sa akin at pagprotekta. Hayaan niyong ako naman ang magtanggol sa inyo. Gamit ang kanyang lakas at ang basbas ng kanyang gabay, mabilis na inatake ni Isabel si Mang Tomas. Habang itong mambabarang ay nagpakawala ng napakaraming kulisap mula sa kanyang bibig na sumasalubong kay Isabel. Subalit ipinagsanggalang siya ng kanyang gabay na duwende at makikita ang pagbagsakan ng mga kulisap. Ngunit hindi pa tapos ang mambabarang dahil kasunod nito ay ang paglitaw ng mga itim na tuko at bayawak na sumugod kay Isabel. Gamit ang patalim niya ay isa-isa niya itong sinagupa. Ngunit hindi may iwasan ang mga sugat mula sa kalmot at kagat ng mga ito. Panginoon, ako na lamang po ang kunin niyo. Hayaan niyong makaligtas si Isabel. Hayaan niyo pong lumaki siya, tumanda at maging masaya. Ako na lamang. Isabel, narito na kami. Kapitan, ayun po, nandun sila. Mang Tomas, wala ka ng kawala. Dito na magwawakas ang kasamaan mo. At balak niyo pang sunugin ang bahay nila Lolo Carding. Tasyo, huwag kang lalapit dito. Lubhang mapanganib. Huwag kayong lalapit. Yaman din lamang na naririto na kayo. Magsama-sama na kayo. Bibigyan ko kayo ng sakit na unti-unting paapatay sa katawan nyo. Mas pinadali nyo ang trabaho ko. Naririto na kayong lahat. Masama ito. Isabel, akin na ang punyal, bilisan mo. Inihagis ni Isabel ang patalim kay Lolo Carding. At nang masalo ito ng matanda, hiniwa niya ang kanyang kamay at sumambulat ang masaganang dugo mula dito. Gumuhit naman ng bilog na simbolo si Lolo Carding sa kanyang katawan at nag-usal ng isang kakaibang orasyon. Hindi mo ako mapipigilan. Huli ka na, Carding. Akin na ang buhay ng mga taga-baryo. Kasama ng buhay ng apo mo. Tignan natin kung sino sa atin ang maglalaho, Tomas. Lolo, huwag niyo pong ituloy. Huwag niyo akong iwanan. Darlina, gumawa ka ng paraan. Tulungan mo kami. Nang tila ba katapusan na at wala na silang magagawa pa. Nang tila handa ng isugal ni Lolo Carding ang buhay niya, alang-alang sa mga kabaryo niya. Nang dumating ang hindi inaasahang tulong. Ano yun? Ano yung lumilipad na yon? Isang aswang. Naririto na siya, Isabel. Magiging maayos na ang lahat. Naririto na ang tutulong sa lolo mo. Mukhang ito na ang katapusan mo, Tomas. Teka, ano to? Bitawan mo ko. Bitawan mo ko, aswang. Ibaba mo ko. Sino ka ba? Napakabilis ng pangyayari. Dinagit ng aswang itong si Mang Tomas. Inilipad ng pagkataas-taas sa ere at pagkatapos ay binitawang pabulusok sa lupa. Nagkandalasog-lasog naman ang katawan ni Mang Tomas nang tumama ito sa itaas ng bubong ng simbahan ng baryo. Durog ang mga parte ng katawan nito habang marang naglalaho ang maitim na aura sa kapaligiran. Kasabay nito, umuni ng nakakatakot ang aswang at muling naglaho. Dito nang napatakbo si Isabel upang tunguhin ang kanyang lolo. Lolo,
Akala ko iiwan niyo na talaga ako. Lolo Carding, ayos lang po ba kayo? Narito po sila kapitan, isinama ko na. Pero mukhang tapos na po ang laban. Maraming salamat sa inyong dalawa. Tama ka, iho. Tapos na ang laban. Patay na si Tomas. Siya ang may gawa ng sarili niyang katapusan. Lolo Carding, tungkol po doon sa aswang. Sino po ba yun at bakit niya tayo tinulungan? Akala ko po ba masasama ang mga aswang at mamamatay tao? Lo, ano po bang nangyari? Bakit parang kahit si Carlina, kilala yung aswang at inaasahan niya ang pagdating? Sino po yung aswang na yun? May dahilan kung bakit hindi ko maaaring sagutin ang katanungan mong yan, Apo. Ang mahalaga ay ligtas na tayong lahat. Ipagpasalamat na lamang natin na may tulong na dumating sa baryo natin. Halika, Apo. Tulungan mo akong bumangon dito. At mukhang ang sakit ng balakang ko. Saksi ang buong baryo sa naganap na laban. Nakita nila ang totoong kulay at katauhan ni Mang Tomas. Isang ganid at mamamatay taong mambabarang. Ngunit malagim ang kanyang sinapit sa kamay ng isang aswang. Pero sa hindi tukoy na kadahilanan, nanatiling tikom ang bibig ni Lolo Pedring tungkol sa katauhan ng aswang. Kung sino ba ito at kung bakit sila tinulungan. Nadiskubre naman sa bahay ni Mang Tomas ang ilang kalansay ng mga tao at isang silid na tila pinagsasagawaan niya ng kanyang mga ritual at mga sakripisyo. Hindi na itong binalikan ng pamilya niya at nanatiling abandonado. Habang si Isabel naman ay nagpatuloy sa kanyang pangarap na makapagtapos ng kanyang pag-aaral upang maging isang matagumpay na abogado. Sa kasalukuyan ay tahimik na ang kanilang baryo. Sa kada umaga, naroroon pa ding binabati ng mga residente si Aling Maria. Pero wala na si Lolo Carding. Pumanaw dahil sa katandaan. Habang si Tasio ay isang ganap na pari na. Nagpa siya itong pumasok sa seminaryo matapos ang mga nasaksiyang kaganapan kontra sa mambabarang. Tunay nga na sa mundong ito, ang pagkasakim at pag-iimbot ay walang naidudulot na mabuti sa tao. At totoong may mga bagay sa mundo ang mas magandang pinapanatili na lamang na sikreto. At kailan ba tayo makikipag-ayos sa mga kaibigan at mahal natin sa buhay na katampuhan natin? Kapag ba nag-iingalo na sila at huli na ang lahat? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Proy. Maraming salamat.